Siya si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos o FLM. Yung ibang tawag sa kanya ay Norman Gusgusin at Kulaong. Nagsimula talaga siyang sumikat nung pandemic kasi bigla siyang lumabas sa social media na parang mysterious billionaire na tumutulong sa masa. Nagpamigay ng truck ng bigas, nagbibigay ng relief goods, nagpapakitang philanthropist kuno. Welcome to Papi Lippy, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Maraming natuwa, lalo na yung mga OFW natin abroad na madaling maantig kapag may nakikitang tumutulong sa Pilipinas. Doon siya unang nagka-community, nagka-solid followers at tinawag siyang pandemic hero. Lumabas sa mga issue na yung mga perang pinapadala ng supporters niya, lalo na yung mga OFW, hindi naman talaga napupunta sa humanitarian activities. Karamihan, binubulsa. Maraming naglabas ng ebidensya, nagsalita ang lahat sa interview, nag-share ng screenshots, at ang pinaka-notorious na nag-expose, Makagago po sa amin na naman nga pala to at pati yung mga nakasama niya dati. Sa mga vlogs nila, na-debunk halos lahat ng kalokohan at kabulastugan ni FLM. From fake stories, exaggerated claims, hanggang mga gawain behind the scenes na talagang nakakahiya. Ito pa ang mas wild. Pinapalabas ni FLM na trillionaire daw siya. Mayaman daw ang angka nila at ang pinakamatindi sa lahat, anak daw siya ni Ferdinand Marcos Sr. pero pinalabas na lang daw na anak siya ni Pacifico Edralin Marcos, kapatid ni Ferdinand Marcos Sr. para hindi masira ang tingin ng tao sa former First Family. Pero guess what? Mismong Marcos family, si PBBM at Aimee, nagsabing hindi siya kadugo, hindi nila kilala at walang basehan yung claim niya. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Pero si FLM, dahil nga confident o baka-delusional na, tuloy pa rin ang pag-aangking mayaman. May gold bars, may malalaking lupain, at hindi kayang ubusin na pera. Pero kung trillionaire siya, bakit ang daming tanong? Bakit nagtrabaho siya bilang panadero sa Cuevas Bakery? Bakit wala na siyang matirhan ngayon? Bakit kakarag-karag ang sasakyan niya? Mas malabo pa sa sabaw ng pusit yung inconsistencies. Putang bulok na yung sasakyan ni Aling ni Mr. Pogi. Isa pa sa dahilan kung bakit unti-unting bumagsak ang imahe niya. Sobrang yabang. Solid rose gold. Oh, basahin mo mabuti. Ayan oh. Day President Black Dial. Diwatang bogluan pa nga ha. Abangan nyo yung paresan ng FFCI. Ha? O, patented to ha. Magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice. Only sabaw. May soft drinks pa. Ha? At masasarap. Libre. Walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan. Malapit na yan. Sobrang bastos. Lahat na lang minumura niya. Putang Bashers, bata, matanda,
Kahit yung ex-wife niya na moro-moro lang, binastos din niya sa content niya eh. Baka bata ni Mayo nag-comment, no? Kung ikaw yung bata ni Mayo, kung shota mo si Mayo, true. Eto totoo. Yung misis mo ngayon, yung shota mo, pinakakain ko ng I-lips mo yung ko, bobo. Live pa niya ginagawa. Parang proud pa siya na bastusin yung mga tao. Walang pinipili. At kung kayo yung tipo ng manonood na mataas ang tolerance sa toxicity, baka sumuko rin kayo eventually kasi grabe talaga yung mga sinasabi niya, malutong magmura at idadamay pa ang pamilya ng mga kalaban niya. Dahil sa mga kinikilos niya, dumudura sa tablecloth, sumisinga sa mesa, at kung ano-ano pang kababuyan. Wow! Naban siya sa mga kasino at hotel, like Sheraton at iba pa. Hindi ka basta-basta ibaban sa hotel. Kailangan may ginawa kang legit nakakahiya at unacceptable. Kaya from billionaire lifestyle, biglang downgrade ng todo. Hindi na nagkakasino, hindi na nagho-hotel, nangungupahan na lang sa apartment. At even yung inuupahin niya, umalis rin siya at lumipat na lang sa maliit na bahay na sabi niya ay sa anak niya. At napansin din ng tao, kung trillionaire ka, bakit lumang Ford Expedition ang gamit mo? At kakarag-karag pa. Ngayon saan na lang siya kumukuha ng pagkakitaan? Daily live streams, as in araw-araw. Halata mong wala ng ibang source of income. Wala ng OFW donors kasi karamihan aware na sa panloloko niya at yung mga remaining supporters, unti-unti na rin nagigising. Recently, nag-live siya habang nagmamaneho. Viral! Napansin ng LTO. Nung una, suspended lang ang lisensya ng 90 days. Pero dahil sunod-sunod, walang remorse, walang lesson learned, rebokado na. Hindi na siya pwede magmaneho kahit kailan. Hindi lang yan ang kakaharapin niyang kaso, patong-patong kaso ng cyber libel at data privacy pa. At doon mo makikita, unti-unti na talagang gumuguho ang mundo na binuo niya mismo. Malinaw na, nalalapit na ang araw na babalik siya sa kulungan. Kahit siya, alam niya na yan, kita sa kilos. Bigla na lang siyang nagbait-baitan sa mga live at nagbabasa pa ng mga Bible verses, baka may maawa sa kanya. Trying hard to stay afloat. Putang ina mo, pukin ng nanay mo. Pero kapag ang kabalugtutan mo, kabastusan mo at panloloko mo ay umabot na sa sobrang taas, may hangganan talaga. Kumbaga, karma loading na. 99% complete. Ang public figure na dating iniidolo ng marami, ngayon unti-unti nang nabubuking ang lahat ng kasinungalingan. Bago na yung kupal na mula putang inang yan. From pandemic hero, ngayon, Yun ang pagkakama. kalaboso.